So mga kapatid, ihanda natin ang ating mga puso, ang ating isipan, at tayo ay makikinig na mensahe mula sa ating Panginoon. Are you ready? Are you ready? Tignan nyo nga yung mga katabi nyo, sabihin nyo, are you ready? Tanong mo, are you ready? Dahil yan ang topic natin sa hapong ito, mga kapatid. Maraming paghahanda ngayon, dahil panahon ng bakasyon, panahon ng pamamahinga, at hindi naman lingid sa atin pag Agosto ay talaga ang mga tao ay abala, nagpre-prepare. Yung iba sa atin nagpre-prepare para sa biyadyo, magbabakasyon, magti-trip, yung iba magro-road trip. At sa mga road trip, mga kapatid, ay ano bang ginagawa? Diba? Naghahanda pa rin. Kung ang sasakyan mo ang gagamitin, siyempre, maghahanda ka sa road trip, checkin mo, i-prepare mo yung sasakyan, titingnan mo kung okay ba, nasa kondisyon ba. So mga kapatid, maraming ginagawang preparasyon. At kung maaalala nyo, yung mga bata pa dito, at tayo'y bata pa, sino ba yung mga mahilig mag-review pag-exam? Taas na yung kamay ng mahilig mag-review pag-exam o mga matalinaw lang tayo? wala bang matalinaw, puro matalinaw? Okay. So, pag oras ng exam at tayo ay well prepared, di ba? Di ba, pag tayo naghanda, di ba, confident tayo na meron tayong confidence. Yun ang nagagawa mga kapatid ng mga paghahanda. And most importantly mga kapatid, sa ating buhay mananampalataya, sa ating pagiging Kristiyano, tayo ba'y handa na? Are we ready when the Lord comes? Are we ready when the Lord comes? Tayo ba'y handa na? Kung darating na yun, oras na ito, o bukas, o mamayang gabi, ang ating Panginoong Hesus. Tayo ba'y handa na? Are we ready when the Lord comes? Tayo lahat ay umuko at manalangin. Aming Diyos, aming Amang mapagmahal, aming Amang makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa napakagandang araw na ito. Sa kabila ng kaabalahan, sa kabila ng maraming mga ginagawa, Panginoon, binigyan niyo kami, Panginoon, ng pribileyo na muling makarating dito ng malaya. Walang oppression, walang persecution, Panginoon. Marami pong salamat sa kalayaan na kami ay naririto ngayon, malayang nakapananambahan. Panginoon, samahan niyo po kami, pakalinisin yung aming mga puso at isipan, at maunawaan namin, Panginoon, ang mensahe niyo sa hapong ito. Bigyan niyo po kami ng pusong malinis. Bigyan niyo kami ng isang tahimik na isipan, Panginoon, at maitaon namin, Panginoon, ang aming sarili, ang mga sandaling ito sa pakikinig ng inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa paggabay ng inyong banal na Espiritu. Amen. Ang binasa pong text kanina ay matatagpuan natin sa Luke 12:35 to 40. So, meron po tayong slide. Meron tayong ginawang outline dyan. Tulad po nung ating pamamaraan, para lagi natin maalala. So, are you prepared? Are you prepared? Ikaw ba'y handa na? Meron tayong tatlong R. So, meron tayong readiness. We have the reason, readiness in preparation. We have the reason why we are preparing, and realization, why must we do. Kung bakit kailangan natin mag-prepare. So, yan yung ating i-discuss ngayon, mga kapatid. Yung tatlong R na yan. So, sa ating teksto, ang sabi doon sa verse 35, at isa-isahin natin ito. Kung makikita nyo ito, hating-hati. Hating-hati siya. Verses 35 to 36, yung readiness.
no? Kita natin tigda dalawang verse, no? So, napakaganda ng outline natin ngayong hapong ito. Sabi diyan, maging handa kayong lagi at panatiling maliwanag ang inyong ilawan. Sundan niyo ako mga kapatid, buksan niyo yung Bible niyo kasi sad to say, in the Tagalog version, marami tayong mga nai-skip na mga importanteng words sana, kaya lang para maisalin ito sa wikang Tagalog ay nagkakaroon ng mga konting pagbabago at hindi nagkakaroon ng emphasis. Kaya niyo kung basahin ito sa King James Version, yung verse 35, no? Let your loins be girded about and your lights burning. No? So meron akong slide dyan, explain ko. Sandy, yung may yan. No. Alam naman natin mga kapatid na nung unang panahon, ang mga damit ay mahaba, no? Mga mahabang damit. No? Ang sabi dyan, let your loins be girded about. Maging handa kayo at laging panatiliin. Doon kasi sa King James Version, let your loins be girded. Yung loins, nakita nyo, ayan, mahaba. Parang yung suot ko ngayon. Diba mahaba? No? Ang punto dito mga kapatid, ang punto natin ay paano ka magiging ready kung yung damit mo ay mahaba. No? Paano ka makakakilos? No? Nakita nyo yung illustration natin. Diyan sa illustration, di ba, ang damit ng araw puro mahaba. Para sila maging ready, kung sila ay magtatrabaho, nakita nyo yung ginawa, di ba tinitiklop, binubuhol. At nakita nyo dun sa baba, maging sa panahon ng pakikitigma. Di ba, paano ka makikipaglaban kung yung damit mo, di ba, ay mahaba, ganun din. So, ano ang objective dito mga kapatid? Kaya nila ginagawa yun, ibig sabihin ay ready to go to work, no? Ready to fight, tulad niya, no? May hawak na espada. No? So mga kapatid, laging maging handa. No? Laging maging handa. At ang sabi, panatiliin maliwanag ang inyong ilaw. Mga kapatid, tayo ay mga mananampalataya. At ang sabi, tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. At mga kapatid, napakahalaga na tayo ay manatili, no? Manatili sa ganitong kalagayan. Doon sa verse 36, pakibalik na Sandy doon sa verse 36, tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan. No? Upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Kung maaalala nyo yung ating mga lesson, no, doon sa tradisyon ng mga Hudyo. Ang tradisyon mga kapatid ng Hudyo, hindi katulad nating mga Pilipino o nung ibang mga lahi na kapag kinasal, isang araw lang. No? Meron bang kinasal dito na nag-celebrate ng 14 days? Si Brother King, hindi naman siguro 14 days nag-celebrate na kahit marami ang panghanda. No? Lahat siguro tayo dito, one day celebration lang. No? Sa mga Hudyo, mga kapatid, sa tradisyon ng mga Israelites, matagal. No? Depende pa nga ito sa kakayahan ng mga tao, pero usually 7 days. No? Isang linggo ang kasalan. Isang linggo yung handaan. Kaya dito, makikita nyo dito, sabi, buhat sa kasalan. Galing sa kasalan yung master, upang kung ito'y dumating at kumatok, mapagbuksan agad. Ibig sabihin, kung ikaw yung servant nung amo na ito, umalis siya at pumunta sa kasalan, huwag mong i-expect na kung umalis siya ng umaga, darating siya ng gabi. Parang tayo, no? Pag pupunta lang ako sa kasalan, expect mo yun na maghapon, makakabalik. Pero dito, mga kapatid, dahil nga sa tradisyon matagal, so ang kwento ng ating Panginoong Hesus dito ay matagal ang kasalan at hindi pa alam kung ito'y makakabalik agad. Pamilyar ba kayo doon sa parable ng 10 virgins? Hindi pa natin ito na-discuss dito sa church. Hindi ko pa ito na-message. Pero pamilyar kayo doon sa parable, 10 virgins. No?
kadalagahan, no? At sila ay mga servant. Tapos yung 5 doon, sila yung mabuting servant, no? Bakit natin sinabing mabuting servant? Dahil sila meron silang yung kanilang mga lampada, no? Yung kanilang mga oil lamps. Nung araw kasi wala pa namang kuryente doon, di ba? Wala namang mga rechargeable lamps doon. Talagang nilalagyan ng langis, no? So imagine niyo to, yung 5, sila yung mabubuting servants, yung may 5 daw na servants, sila yung mga tamad, sabihin natin hindi ready. So, kung nga doon sa parable ni Jesus Christ, nag-travel yung master nila at hindi alam kung kailan darating. So dapat, kapag balik ng master nila, dapat yung kanilang mga lampada ay naka-ready. Naalala niyo yung message natin last time na kapag summer, hindi sila nagta-travel ng araw, di ba? Dahil sobrang init. At kapag sila nag-travel ng gabi, sigurado, ang dating nila, gabi din. Ano pang silbi ng lampada? Hindi naman gagamitin yung mga ilawan sa araw, di ba? So, expected mo, it's either gabi o madaling araw darating yung kanilang master. So, doon sa parable nga, naubusan. No? Naubusan yung limang dalaga, naubusan ng langis. Ang sabi nila, bigyan nyo naman kami, doon sa 5 babae pa, bigyan nyo naman kami ng langis, no? Para hindi na kami maubusan. Ang sabi nila, pag binigay namin ito, paano naman kami? Kami naman yung mauubusan. So, ang ginawa nitong 5, di bumili sila sa labas. Nung pagbili nila sa labas, pagbalik nila, dumating na yung master. Ano ang nangyari? Nung pagbalik nila, sarado na yung gate ng bahay. Dahil dumating na yung master, kumakatok ngayon sila. Ang sabi sa kanila ng master, away from me, hindi ko kayo kilala. So anong moral story dito mga kapatid? Ang moral story, mag-panic buying. No. Tama? Mag-panic buying, bumili ng marami para hindi maubusan. Ang gusto nating ipakita dito at gusto nang ipakita ng ating Panginoong Hesus is our readiness. Kailangan lagi tayong handa. We must always be ready. And the reason. Bakit kailangan natin mag-prepare? Bakit ba natin kailangan laging ginagawa ito? Mga kapatid, doon sa verse 37 ang sabi, pinagpala. Pinagpala ang aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Pinagpala. Tandaan nyo, magbibihis siya. Magbibihis siya at pauupuin sila at ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Nakita nyo mga kapatid, pinagpala at pagsisilbihan pa. Doon sa verse 13, pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o madaling araw. So, anumang oras, hating gabi man ito o madaling araw. Mga kapatid, the reason for getting ready is we are blessed. We are blessed and we are rewarded. Imagine niyo mga kapatid, paghahanda tayo ng pagkain, pagsisilbihan. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Ang ating Panginoong Hesus ang magsisilbi sa atin. Sa ating buhay bilang mga mananampalataya mga kapatid, at ito ay madalas nyo rin naririnig, walang pagpapagal, walang paglilingkod, walang pagpapagal na hindi bibiyayaan, o walang pagpapagal o paglilingkod na hindi, kumbagsa, mababaliwala. Lahat po yan mga kapatid ay merong nakaabang na pagpapala. Meron tayong pagpapala sa ating Ama. Hindi tayo masasayang. Ano man yung ginagawa mong paglilingkod, maliit man yan, malaki mga kapatid, hindi yan masasayang. Hindi yan masasayang. Sabi doon sa Santiago, sa James 1 verse 12,
Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Mga kapatid, kung papansinin niyo yung salitang nananatiling tapat, kailangan kasi manatili, no? Manatili. Kailangan nating manatiling tapat sa ating Panginoon. At sa panahon ng pagsubok, mga kapatid, diyan tayo makikita. Diyan tayo makikilala kung nasaan na ba tayo. Ano na ba ang degree ng ating pananampalataya? Gaano na ba tayo ka-mature? Dito, mga kapatid, makikita kung nasaan na tayo. Gaano na ba kalaki ang ating pananampalataya? Gaano na ba tayo kalalim bilang mga mananampalataya? The reason, because we are blessed, we are rewarded, and that reward, mga kapatid, madalas yung 1 Corinthians 2:9, familiar kayo doon sa 1 Corinthians 2:9? Yung 1 Corinthians 2:9, madalas ginagamit ito sa mga tao na patay na. No? Sa mga funerals, madalas ginagamit ito, itong 1 Corinthians 2:9. Pero ang konteksto ito, mga kapatid, ay hindi para sa mga namatay. No? Hindi, this is not about heaven. Ang konteksto ng 1 Corinthians 2:9, buklatin niyo sa mga Bible niyo, 1 Corinthians 2:9, ang konteksto nito ay para sa mga mananampalataya na nagpapatuloy. Ang sabi diyan, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Madalas kasi namin misquote ito most of the preachers ay nagagamit ito sa mga funerals, no? Ang paghahanda, yung parang hinahanda sa langit. Pero ang mga kapatid, ang konteksto na ito, ang konteksto ng verse na ito ay tungkol sa ating mga mananampalataya. Yung pagkakilala mo sa Diyos, kung paano mo siya nakilala, kung paano ka lumalakad sa Kanya, kung paano nabibuild yung faith mo bilang isang mananampalataya. Yun yung sinasabi na hindi pa na-imagine. Alam niyo ba, mga kapatid, even though na marami na sa ating mga mananampalataya, we are living our Christian life for 10 years, 20 years, 30 years, mga kapatid, wala pa sa dumi ng kuko, no? Ang nalalaman natin tungkol sa Diyos. Kaya hindi pa nakikita ng mata, narinig, hindi natin ma-imagine kung ano talaga ang naghihintay. Pero ang sigurado dito, mga kapatid, maganda. Napakaganda. At sa sobrang ganda, mga kapatid, hindi natin kayang maunawaan at hindi natin kayang ma-imagine kung gaano maganda. As Christians, kung tayo ay mga tunay na mananampalataya. Realization. When we are ready, why are we preparing? Bakit tayo naghahanda? May mga dahilan. No? At kapag tayo ay nakita na natin yung ating paghahanda, nakita na natin yung mga dahilan kung bakit tayo naghanda, we will come to the point of realization. No? Na-realize natin, buti na lang naghanda ako. O kaya, dalawa lang naman yan eh. Sa buhay, kung prepared ka, ay buti na lang naghanda ako. Kung hindi ka naghanda, ang marirealize mo, sayang. No. Nakapanghihinayang, dapat yun ang ginawa ko. Dapat. So, it's either masatisfy ka o magsisi ka. Tama? So, we come to the point of realization kapag hindi tayo nag-ready, mga kapatid. At ang sabi dyan, doon sa 39, sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito.
Meron ba dito na kung alam na i-announce na, hello, si magnanakaw, pupunta ako dyan mamayang gabi. Diba? Kung alam nyo ba na pupunta yung magnanakaw, aalis pa kayo ng bahay? Diba? Hindi. So mga kapatid, meron daw bang nakakaalam? No? Kung alam niya yung oras ng pagpunta ng magnanakaw, di ba maghahanda siya at hindi niya papayagang makapasok itong magnanakaw nito. Kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itong anak ng tao nito, mga kapatid, pertaining to Jesus Christ and His second coming. Ngayon, sa mga bagong teknolohiya, sa cellphone lang, meron ba dito may CCTV sa bahay? Makikita niyo yung bahay niyo sa telepono. Sa ngayon, pwede na eh. No? Yung mga CCTV, pwede kang magkabit ng CCTV. Pwede kang maglagay ng mga alarm sa bahay. No? Pero mga kapatid, kaya tayo naglalagay doon kasi hindi natin alam. Ano bang silbi nung paglalagay mo ng CCTV kung alam mo, bukas nanakawan ako. Hindi na ako aalis, di ba? Hindi naman ganoon. So mga kapatid, ang punto dito, hindi natin alam. At ang pagdating po ng ating Panginoong Hesus ay parang magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoong Hesus. But we know the signs. At napakaganda nga ng na-experience natin ng ating mga kapatid. Kami nila Brother William, Sis Malo, kami nila Brother Bing, nung nakaraang seminar. No? At ito yung diniscuss ni Dr. Roy. Kingdom Come, His Kingdom Come. At ito yung pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, I always encourage you kung talagang pwede, kung magagawa lang natin ang paraan, no? Yung mga ganitong pagkakataon sana ay hindi natin pinapalagpas kasi malinaw, no? Dedicated, pag kasi ganun na yung topic, dedicated, na-explain mabuti. Regardless kung baguhang mananampalataya ka o konti lang ang alam mo sa Bible, kasi very systematic yung pagkalatag doon sa seminar. No? Kaya maganda sana kung mas marami sanang naka-attend. So, ito mga kapatid, we're talking about the urgency. Napakahalaga nito mga kapatid. Kahit hindi alam, ang sabi nga ng Marcos, no, dyan sa Mark 13:32, ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, Ama lamang ang nakakaalam nito. Minsan ginagawang negative itong verse na to ng mga saksi. Sasabihin nyo, Diyos si Kristo. Bakit hindi niya alam kung kailan siya babalik? Basahin nyo to, sabi niya, ang anak man. Hindi daw alam ni Jesus Christ kung kailan siya babalik. So, minsan ginagawang negative ito, pero mga kapatid, ang totoo nito, pinili lang ni Jesus Christ na hindi niya alamin. No? Pero ibang topic yun. Pero mga kapatid, ang punto natin dito, ni ang mga anghel, kung sila mga spiritual beings na, no? Hindi nila alam, tayo pa kaya. But we know the signs, no? Merong mga signs. Ang katotohanan nga mga kapatid, nung ang ating Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, iniwan niya yung kanyang mga disipulo. Ang mga alagad ay nag-expect na babalik siya agad. Pero 2,000 years, more than 2,000 years, no? Hindi pa rin siya bumabalik. Pero maraming signs sa Bible mga kapatid. No? At dito nga nagkakatalo-talo yung mga ibang sekte. Yung iba naniniwala na matatapos muna lahat ng kaguluhan, magugunaw muna ang mga magugunaw bago babalik si Jesus Christ. Maghihirap muna, mauubos muna ang mga tao bago siya bumalik. At marami din naman meron din naman mga doktrina na nagtuturo na tayo ay mararapture. No? And
Isa ito sa ating mga paniniwala. As the Methodist Church, we believe in the rapture. No? Na tayo ay maisasama. No? Tayo ay maglalaho dito. Iakit tayo sa langit ng ating Panginoong Hesus. No? In the second coming. At ang maganda lang makita natin dito, mga kapatid, upon dun sa rapture, we will be exempted. No? Lahat ba dito, alam kung ano yung rapture? Siguro lahat. Si Brother Carlo, alam mo ba yung rapture? Narinig mo na? Ay, di pa. Yan. Maganda yan, sa mga darating na gawain ng kalalakihan. Siguro, loobin, madiscuss natin yung rapture. Yung rapture, bro, ito yung panahon na lahat ng naniniwala sa Kanya, no? Lahat ng mga tao na tinanggap si Jesus Christ ay bigla na lang maglalaho. Itong damit ko, bigla lang, wala na lang ako dito. Matitira lang yung damit natin. At lahat tayo ay pupuhanin sa langit. No? Kaya tayo doon. Hindi alam kung saan tayo muna i-standby, pero ganun. No? At tayo ay kasama ding bababa pag si Jesus Christ ay bumaba na. So, ang magandang makita natin sa rapture, mga kapatid, is the exemption. No? Kasi magkakaroon ng matinding gutom, magkakaroon ng mga plague, no? Yung mga sakuna, mga peste, mga sakit, lahat ng hindi nyo ma-imagine mangyayari ito. At kailangan kang makasama sa rapture kung hindi sasabitin mo ang mga bagay na ito. So, the point is, mga kapatid, we must be ready. No? And we must aim doon na tayo ay makasama doon sa rapture, or else we will not be accepted doon sa wrath of God na tinatawag. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga nung ating message na ito. Sabihin natin na, Pastor, bata pa ako. Marami pa akong dapat gawin, marami pa akong aasikasuhin. Saka na ako magbibigay ng oras para sa Diyos. Saka na lang, kapag handa na ako, kapag natapos ko na lahat ng mga dapat kong gawin, yung mga dreams ko, natupad ko na. No? So mga kapatid, hindi nga natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. And it is very urgent, mga kapatid, at ito sana ang burden ng bawat Kristiyano. The burden of each church, mga kapatid. No? Na tayo, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ay maibahagi natin, no? ang mabuting balita ng ating Diyos sa mga tao na hindi pa nakakakilala nito. Dahil kapag dumating ang ating Panginoong Hesus at hindi tayo handa, mga kapatid, mapapahamak at mapapahamak tayo. Hindi mahalaga kung matagal ka nang nagsimula, no? Kung may edad ka na naging mananampalataya ka. Hindi mahalaga na kailan ka lang naging mananampalataya. Ang mahalaga, mga kapatid, is paano ba tayo natapos? Paano tayo natapos? Ang ating pong buhay ay maiksi lang. Bagamat malakas tayo ngayon, no? Wala tayong sakit, maganda ang trabaho, magandang buhay, walang problema, walang mabibigat na problema. Ika nga ng Apo Hiking Society, wala ang dati. Alam niyo, walang mabibigat na problema, di ba? Alam yung lyrics yata lang ito. Walang mabibigat na problema. No? Marahil ganyan ang buhay natin, mga kapatid. Okay ang lahat. Hanggat bata tayo, mga kapatid, bawat araw na ipinahihirap ng Diyos sa ating buhay ay bagong pag-asa. Kung hindi pa natin lubusang nakikilala ang Diyos, kung lalabas tayo ng pintuang ito na hindi pa talaga tayo handa, masasabi ba natin, are we prepared? Handa na ba ako?
Na ngayon, biglang magdilim. Biglang magdilim at mayroong tayong marinig na malakas na tunog ng trumpeta. Kasama ba tayo sa mararapin? Kasama ba tayo sa mga maliligtas? Kung hindi pa mga kapatid, bawat buhay na ipinahiram ng Diyos may pag-asa. Hanggat hindi nalalagot ang ating hininga mga kapatid, may pag-asa. We still have a choice. Mayroon pang panahon para mag-prepare. Kaya nga mga kapatid, sa hapong ito, I would like to encourage you to feel the burden of this message, to feel the urgency of this message. Kung hindi pa tayo nakakatiyak, kung hindi pa tayo ready, no? Na dumating ang ating Panginoong Hesus. Sabihin mo naman, Pastor, tinanggap ko na si Jesus Christ eh. Naging Lord and Savior ko na siya. Ang tanong mga kapatid, anong ginagawa natin? Nagpapatuloy ba tayo? Nananatili ba tayong tapat? No? Parang pag-aaral lang yan mga kapatid. Iba yung pumapasok sa eskwelahan at iba yung nag-aaral. Ang pumapasok sa eskwelahan, always present lang yan. Parang church. Linggo-linggo, always present ka. Pero mga kapatid, natututo pa tayo tulad sa school. Nagre-review ba tayo pag may exam? Pag lumilipas ang mga panahon, are we advancing? Are we advancing? Nadadagdagan ba ang kaalaman natin? Lumalalim ba tayo? Lumalago ba tayo sa ating pananampalataya? We must feel the urgency of this message, mga kapatid. At kung tayo, mga kapatid, ay mga tunay na mananampalataya na, and we're walking with God, sabihin natin, matagal na tayong lumalakad sa ating Panginoon, did we share the gospel? Naipamahagi na ba natin ito? Naipamahagi ba natin ito sa ating mga mahal sa buhay? Sa ating mga magulang, kung hindi pa sila nakakakilala, sa ating mga kaibigan. Dahil mga kapatid, this is the mission of the church. Napakasakit naman isipin mga kapatid kung nakapag-church ka na, nakarinig ka na ng mabuting balita, pero dumating ang panahon, hindi ka pa naligtas. Hindi ka pa nag-prepare. Binigyan ka na ng chance ng Diyos na makarinig. Binigyan ka na ng chance ng Diyos ng pribileyo na lumapit sa Kanya, makilala natin siya ng lubusan, pero hindi tayo nag-prepare. Hindi natin binaliwala ang mga dahilan. And we don't come to the point of realization kung bakit natin ito ginagawa. Mga kapatid, it's time to be ready. It's time to be aware. Hindi natin hawak ang oras. Hindi natin hawak ang ating mga buhay. Ikli ng buhay. Hindi natin hawak. Meron ba? Ang sabi ng Biblia, meron bang isa sa inyo na makapagdadagdag man ng 1 segundo ng inyong buhay? Wala. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay nasa kamay ng ating Diyos. Kaya sa hapong ito, mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating paghahanda sa ating Panginoon. Kung meron man naririto na nagnanais na tanggapin ang ating Panginoon, kung hindi pa tayo talaga handa, bagaman nariyan tayo sa ating mga kinauupuan, magkaroon tayo ng pananahimik. Magkaroon tayo ng reflection sa ating buhay. Na kung ako ba'y mamamatay ngayon, no? Kung ako ba'y kukunin ng Diyos, ako ba'y nakatitiyak? Naghanda ba ako sa aking buhay? Nakatitiyak ba ako na ako'y maliligtas at makakasama ang ating Panginoon?
Mga kapatid, the mission of the church is to remain faithful. To go and make disciples of all nations. At sa mga kapatiran na narito, may kapatid tayo ngayon, si Sis Agnes, she's already a Christian. And may guest tayo, si Brother Carlo. Bro, hindi aksidente na nasama ka sa grupong ito, na nakilala mo kami. Napakabuti ng Diyos sa iyo, sa ating lahat. Ang church ay hindi samahan ng mga taong banal. Ang church ay samahan ng mga tao na mga makasalanan, na nangangailangan ng isang tagapagligtas. At maganda na makita natin na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi tayo kayang iligtas ng ating mabuting gawa. Kahit anong buti natin, kahit hindi tayo nag-aagrabyado, kahit tayo ang pinakamabait ng tao sa mundo, kung hindi lang sa pamamagitan ng pagkapako ng ating Panginoong Hesus sa krus, kung hindi sa pagkatubos niya, there's no other way of salvation. Walang ibang paraan ng kaligtasan kundi sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya mga kapatid, sa hapong ito, let us be reminded. Huwag tayong magkampante sa mga kapatid na matagal ng mananampalataya. Lagi tayong maging handa sa mga kaibigan natin na wala pang relasyon sa ating Panginoon. Ito ang tamang panahon. Magsimula tayo at ang iglesia ito ay tutulong sa ating mga kapatiran. Tutulong upang makilala natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, the urgency, let us be reminded of the urgency of His second coming. The question remains, are you prepared? Are you prepared? In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.